Noong panahon ng World War II, isang elite na squadron ang nakatagpo ng isang hindi matukoy na pag-atake. Isang dayuhang barkong pandigma lang ang nakitang lumabas mula sa pagtatago. Unti-unting nabunyag ang matitibay sanang eroplanong pandigma ng tao. Ngunit sa ilalim ng high-tech na armas nito, marupok na parang balat ng itlog. Lalong sama-sama ang sitwasyon, ngunit nasira ang control stick ng pilotong si Torres. Kailangan niyang maglagay ng wrench sa siwang para pansamantalang makontrol. Sa sandaling ito, nagpakawala ng kuko ang dayuhang barkong pandigma. Matatalim na kuko ang bumulusok sa fighter plane. Hinihila ito pabalik. Nagbanggaan ang dalawang fighter plane at sumabog sa himpapawid. Ang nagmamaneho sa loob ng alien warship ay tinatawag na Predator. Isa itong alien species na may mataas na teknolohiya. Ipinanganak para manghuli. Sinusunog nito ang fighter plane ng tao sa likod. Nagiging abo sa isang iglap. Halos mapuksa ang buong elite team. Ang kanang pakpak ni Torres ay nasunog. Agad niyang kinuha ang mga gamit. Pinapanatili ang eroplano sa isang steady speed. Pagkatapos, naglakas loob siyang gumapang palabas ng sabungan para pangunahan ang mga nagmamasid na piloto. Nang makita niya ang kahanga-hangang pagmamaniobra ng lalaking ito, halos lumundag palabas ng dibdib niya ang puso niya. Lumapit si Torres sa katawan ng eroplano para maabot ang nasusunog na bahagi. Sa mismong sandaling iyon, lumuwag ang liabi na ginagamit bilang kontrol. Agad na tumagilid ang eroplano, dahilan para muntik nang mahulog si Torres. Dali-dali niyang hinampes ng malakas ang pakpak at inayos ito para baguhin ang direksyon ng eroplano. Dahil doon, nakatulong siya para mapanatili ang balanse ng eroplano. Gusto ni Torres na itumba ang nasusunog na bahagi, pero kumalat ang apoy sa manggas niya. Sa gitna ng panganib, lumapit pa ang bapor ng Predator. Buti na lang, dumating agad ang ibang miyembro ng flight team para tumulong at ilihis ang atensyon. Matalino niyang naiwasan ang atake ng kalaban. Dahil dito, nagalit ang Predator at nagpakawala ng isa pang high-tech na armas. Nagkalat ang mga pira-piraso ng fighter plane, at yumuko si Torres para umiwas. Nang mapansin niyang papalapit na naman ang Predator, dali-dali niyang sinipa ang nagliliyab na parte. Inatake ng Predator gamit ang kanyang mga kuko, pero tumama ito sa bumagsak na parte at sumabog. Sinamantala ni Torres ang pagkakataong ito para gumapang pabalik sa sabungan. Ngayon, ikaw na lang at ang commander ng flight ang natitira sa buong airspace. Pagkatapos ng laban, napansin ni Torres na ang Predator ay nakakaramdam lang ng init. Para umatake sila, hindi sila nakakakita tulad ng tao. Kaya, iminungkahi niya na ibigay ang lahat para lumipad ng mataas. Sa ganitong paraan, mapapalamig nila ang makina. Ang commander at si Torres ay bumilis at lumipad paitaas, biglang bumaba ang temperatura. Kaya nagkaroon ng manipis na yelo sa paligid ng control panel. Nang makita na nakasunod pa rin ang Predator sa likod, pinaalalahanan ni Torres ang commander ng flight na patayin agad ang makina. Pero nag-aalangan ang commander. Balak niyang magsakripisyo para bigyan ng pagkakataon ang mga kasamahan niya. Sa isang saglit, pinatay ni Torres ang makina. Pero pinanatili ng commander ang estado. Nawala sa Predator ang koordinasyon ni Torres. Kaya ang kaya lang nitong gawin ay iputok ang energy beam sa target. Sa eroplano ng commander, lumiit ang sinag at agad na pinutol ang ulo niya. Dito, namatay ang buong flight team. Si Torres na lang ang natira, na isang reservang piloto lang naman. Gayunpaman, nagpapatuloy pa rin ang Predator sa pagpapatrolya para maghanap ng biktima. Kung may nakaligtas na Torres, hindi siya nang ahas na paandarin ang makina. Hinayaan niyang bumagsak ng malaya ang eroplano. Buti na lang, may silbi pa rin ang mga pakpak ng eroplano. Tumulong para hindi masyadong mabilis ang paglapag. Torres, kalmadong maghanap ng oportunidad. Ibig sabihin, hindi pa siya gaanong nagagalak. Natuklasan na niyang walang silbi ang atake niya sa barkong pandigma. Napilitan si Torres na buksan muli ang makina bago lumapag ang eroplano. Halos agad na kinandado ng Predator ang posisyon niya. Nakita ng mga pasista sa lupa na lumitaw ang eroplanong pandigma. Dali-dali nilang inayos ang mga armas at pinaputokan si Torres. Lumipad ng malapit sa lupa si Torres para iwasan ang mga bala, kaya lahat ng firepower ay nakatuon sa barkong pandigma. Gaano man kalakas ang barkong pandigma ng mga alien, hindi rin ito kakayanin ang ganito kakapal na pag-atake. Nang mapagtanto ito ni Torres, sinuong niya ang panganib at sumugod sa gitna ng labanan. Bumagsak ang mga bala na parang ulan, at walang tigil ang pagsabog ng mga kanyan sa kanyang paligid. Kinakabahan si Torres na umiiwas sa mga bala habang mabilis na pumipili ng target, isang kanya na naghahanda ng pumutok sa harapan. Gamit ang kanyang kahanga-hangang pag-iwas, nakaligtas siya sa huling segundo, habang ang barko sa likod niya ang tumanggap ng lahat ng bala. Agad na lumubog sa dagat,
Sumigaw si Torres sa tuwa, naghahandang umalis. Pero hindi niya akalain na ang barkong pandigma ng Predator ay kayang lumaban sa ilalim ng tubig at sa himpapawid. Sa sandaling ito, bumalik na ito sa larangan ng digmaan. Agad na natakot si Torres, hanggang sa nakita niya ang litrato nila ng kanyang ama. Sa cabin, salamat, pa. Kailangan kong gawin ang engine room. Baliw siyang nagpabilis. Pagkatapos ay niyakap ang parachute at tumalon palabas ng sabungan. Pagkatapos ay malakas na tinukso ang Predator. Isang serye ng maayos na operasyon ni Torres. Nagdulot sa barkong pandigma ng alien na atakihin ang sarili nitong armas. Nakita na lang namin na ang makina na nagliliyab ay bumangga sa barko sa napakabilis na bilis. Ang dagat ay nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang malakas na barkong pandigma ay tuluyang nawasak. Si Torres ay nagpaputok ng senyales sa himpapawid, at sa huli, bumalik siya sa kanyang pagawaan sa kanyang bayang Sinilangan. Sa totoo lang, 2 taon na ang nakaraan sa Florida. Siya ay isa pa ring handgal na ang alam lang ay magmaneho at habulin ang mga eroplano. Sa bawat pagkakataon, sinisira niya ang sasakyan ng kanyang ama, at ang makina ay umuusok ng itim. Ngunit hindi kailanman naisip ni Torres na ayusin ang sasakyan. Ang pangarap niya ay maging piloto balang araw. Pero sabi ng tatay niya, kaya pa raw ni Charles Lindbergh na ayusin ang sarili niyang sasakyan. Siya ang unang tao sa mundo na tumawid sa Atlantic nang walang tigil. Ang tatay niya ay tunay na mekaniko. Isang tingin lang, alam na niya kung ano ang ginawa ng anak niya. Sobrang gasolina ang makina. Sabi ng tatay niya, ang pangarap ay gasolina, pero hindi ka makakalipad kung hindi mo mapaganya ang makina. Pagkatapos, dumating ang draft notice kay Torres. Sumali siya sa Air Corps. Madalas siyang pagtawanan ng mga kasamahan niya. Isang piloto pa naman. Bakit daw siya pa ang nagkukumpuni ng makina? Ngumingiti lang si Torres at sinasabing natutunan niya iyon sa probinsya. Ilang oras lang ang nakalipas, biglang nagkagulo sa base. Isang pilotong sugatan ang nagpabagsak ng isang sirang-sirang eroplano sa base. Wala pa akong nakikitang ganito. Mga kawit sa kalangitan. Tinitigan ni Torres ang mga butas sa eroplanong pandigma. Hindi niya maintindihan kung anong bagay ang makakagawa ng ganoong kalalaking butas. Kinuha ni Torres ang kakaibang bagay na nakabara sa makina. Napansin ng hiwa ng tumagos ang bagay na ito sa katawan ng eroplano ng napakakinis. Parang mainit na kutsilyo na humihiwa sa mantikilya. Sinubukan ni Torres ang lahat ng paraan at lahat ng kagamitan, pero hindi niya masira kahit kaunti ang metal. Hindi niya sinasadya na ma-activate ang mekanismo nito, at muntik nang tagyusin ang kanyang kasamahan. Pagkatapos, ang metal na iyon ay biglang nagbago ng anyo at automatikong lumipad sa langit na parang isang palaso. Noong panahong iyon, ang commander ng squadron ay pinamumunuan ang kanyang grupo sa pakikipaglaban sa mga kaaway, at hindi niya napansin ang nakatagong barkong pandigma ng mga alien. Ako'y nasa dilim ng Torres bilang isang reservang piloto. Halos walang pagkakataong makalipad, kaya't ang kanyang mga natuklasan ay sinasabi niya lamang sa mga tauhan ng impormasyon. Pinapaalalahanan sila na may isa pang banta sa himpapawid. Kailangan niyang ipaalam agad sa commander ng squadron, ngunit ang squadron ay lampas na sa saklaw ng komunikasyon. Hindi matanggap ng commander ng squadron ang impormasyon mula sa base, kaya minaneho ni Torres ang sirang eroplano na may sirang joystick. Nagmadaling pumunta sa lugar para magbalita. Hindi niya inaasahan na ang paglalakbay na iyon. Hindi lang hindi mo nailigtas ang iyong mga kasamahan, ikaw pa ang naging nag-iisang nakaligtas. Pagbalik sa kasalukuyan, biglang yumanig ang buong pagawaan ng sasakyan. Maingat na lumabas si Torres para tingnan, walang tao sa ilang na disyerto. Ngunit may ingay sa likod. Sa sumunod na segundo, isang malakas na sinag ng liwanag ang lumitaw sa dibdib ni Torres. Lumitaw ang 3 ilaw nang magising siya. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang silid. Dito, lahat ng dako ay mga mandirigmang Predator. Naglagay pa sila ng kwintas sa leeg ni Torres. Pinagsama-sama ng Predator ang 3 tao mula sa 3 magkakaibang panahon. Gusto ni Torres na alamin ang sitwasyon pero sayang at hindi sila magkaintindihan. Ang mga mandirigmang Predator ay madalas lumitaw sa anino ng kasaysayan. Nagsasagawa ang sangkatauhan ng pangangaso sa pinakamagagaling na mandirigma mula sa iba't ibang panahon. Sa 3 nakakulong, isa lang ang babae, ang maalamat na mandirigmang Viking na si Ursa. Ang kwento tungkol sa kanya ay dapat magsimula noong unang panahon. Pinangunahan ni Ursa ang kanyang anak na si Anders sa libu-libong milya para hanapin at patayin ang kaaway para makaganti sa kanyang ama. Sa pagkakataong ito, pagkadating ng barko ng mga Viking, nakita nila ang mga nagbabagang pana na bumabagsak na parang ulan. Nang akala ko pa naman na isang epikong labanan ang magsisimula,
Biglang nag-cut ang direktor. Sa pagtatapos ng labanan, sa madaling salita, hinanap ng mga Viking ang bawat sulok. Pinatay ang lahat ng miyembro ng kalabang tribo, maliban sa isang lalaking may mahalagang pinanggalingan. Tinanong ni Ursa, "Nasaan ang pinuno ninyong si Zoran?" Itinarak niya ang palakol sa tiyan ng kalaban, at pagkatapos ng maraming pagpapahirap, napilitan siyang magsalita. Si Zoran ay ilang milya sa silangan, kung saan may isang malaking kuta. Binunot ni Ursa ang palakol at sinabihan ng anak na patayin ang nakagapos na bihag. Ang lalaking nakagapos ay nagbitiw ng masamang sumpa. Si Anders ay nanatiling tahimik at hindi gumagalaw. Nang makita ito ni Ursa, sumugod siya at pinatay ang bihag. Pagkatapos ay tumingin siya kay Anders na may pagkadismaya. Hindi pinapayagan ni Ursa na maging mahina ang kanyang anak, kaya't ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa paghihiganti ng nakaraang henerasyon. Noong taong iyon, nasaksihan mismo ni Ursa kung paano itinulak ni Zoran ang kanyang ama sa isang sulok. Halos lahat ng tribo ay nagkawatak-watak bago mamatay ang kanyang ama. Nakiusap lamang siya kay Zoran na iligtas ang buhay ng kanyang anak na babae. Hinawakan niya ang kamay ni Ursa at inilagay ito sa isang mainit at madugong punyal sa kanyang palad at ipinahid sa kanyang mukha. Ito ang tradisyon ng mga Viking na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Makakakuha si Ursa ng lakas mula sa dugo ng kanyang mga ninuno. Ipagpapatuloy niya ang paghihiganti para sa pagkamatay ng nakaraang henerasyon. Pagkatapos magsalita ang ama, pinilit niya ang kanyang anak na babae na saksakin ang kanyang sarili sa puso gamit ang isang talem. Mula sa sandaling iyon, si Ursa ay nabuhay lamang sa isang layunin, iyon ay ang maghiganti. Hindi nagtagal, nakarating ang lahat sa isang kuta sa gitna ng nagyayelong rehiyon. Hindi siya gumamit ng anumang taktika. Sa halip, direkta siyang kumatok sa pangunahing pintuan at ginamit ang kanyang kalasag upang putulin ang ulo ng mga humaharang sa kanya. Si Ursa ay isang talam na pinanday araw at gabi ng puot, isang saksak diretso sa lalamunan ng kalaban. Ang mga Viking na inspirasyon ng kanilang pinuno ay isa-isang sumugod sa kampo ng kalaban. Sa isang iglap, ang tanging maririnig ay ang tunog ng talam na pumupunit sa laman at ang daing. Ang mga hiyaw ng kalaban. Si Ursa ay parang kidlat na umaatake sa kahinaan ng kalaban. Sa lakas na hindi mapigilan, si Zoran ay nasa trono sa harapan. Siya ay matanda na at walang magawa, samantalang si Ursa ay hindi na ang inosenteng babae noon. Siya ngayon ay ang maalamat na babaeng mandirigma ng hilagang dagat. Pero hinahamak ni Zoran si Ursa. Ikaw raw ang pumatay sa kanyang ama. Kahit sinong batang Kryvek, kahit alam nilang mamamatay sila, pipiliin pa ring lumaban. Noon, takot na takot ka. Hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Gusto pa sanang ipagpatuloy ni Zoran ang panlalait kay Ursa, pero hindi pa man lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig, ay naputol na ang kanyang ulo. Anders, kagabi, hindi mo kayang patayin ang bihag, pero nagawa mong putulin ang ulo ni Zoran. Hindi mo papayagan na may manlay sa iyong ina. Sa pagkakataong ito, sa nyebe na nababalot ng dugo, biglang lumitaw ang mga yapak na hindi nakikita. Tila may isang bagay na napakalaki ang papalapit. Sa sumunod na segundo, si Anders ay tinamaan ng isang invisible na alon. Isang nakakatakot na mandirigmang predator ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Ang mandirigmang wolfhead ay nagmadaling humarang kay Ursa. Nakita na lang niyang winasiwas ng predator ang kamay nito at pinabagsak ang dalawang mandirigmang Viking. Sa isang iglap, ang mga malalapit na general ni Ursa ay namatay. Sa ilalim ng malaking kamay ng predator, sumigaw si Ursa sa galit at sumugod. Ngunit ang tao na humaharap sa isang dayuhang halimaw ay parang langgam na sumusubok sa puno. Sa kritikal na sandaling ito, si Anders ay kumilos at inihagis ang sibat na tumama sa dibdib ng halimaw, pero hindi man lang naapektuhan ang kalaban. Para iligtas ang anak niya, sumugod muli si Ursa. Sa gitna ng laban, nabali nila ang mga biga. Nabagsakan ng kahoy si Anders, at inilunsad naman ng predator ang aparato sa kamay niya. Nagpakawala siya ng malakas na enerhiya papunta kay Ursa. Ang kalasag na pumatay na sa napakaraming kalaban, ay agad na nagkawasak-wasak, at tumilapon si Ursa sa malayo at bumagsak sa yelo. Nayanig ang lupa dahil sa pagkawasak ng gusali. Si Ursa, na comatose, ay nadulas pababa ng gilid ng bundok, swerte sa isang saglit. Ang pakiramdam ng kawalan ng timbang ang nagpagising sa kanya. Kumapit ng mahigpit si Ursa sa bangin, ngunit biglang nahulog ang isang malaking tipak ng yelo. Dahil dito, nahulog siya sa glacier.
Nang mag-react si Ursa, malapit nang magyelo ang butas sa itaas. Nagmadali siyang lumangoy at kumapit doon para makahinga. Hindi niya inaasahan na aabot pala ang halimaw at pupunta sa itaas ni Ursa. Pareho silang malinaw na isang manipis na patong lang ng yelo ang pagitan. Ngunit hindi napansin ng halimaw ang lokasyon ni Ursa. Mabilis na lumangoy si Ursa papunta sa butas na ginawa ng pagbagsak ng predator at maingat na nagtago. Pagkatapos, mula sa sirang barko, naglabas ang predator ng alon ng enerhiya. Sinira nito ang mga sirang barko, kumikilos na parang isang masigasig na tagalinis. Hinihila ng reyna ng mga tao ng yelo ang isang napakabigat na angkla. Nakita niyang malapit nang mabasag ang yelo, sadyang inudyukan ng predator na lumapit, at pagkatapos ay binasag ang yelo. Pareho silang nahulog sa tubig, at sa kasamaang palad, napulupot ang braso ng predator sa kadena. Kailangan nitong humawak sa paa ni Ursa. Ngunit hindi nito alam na napakahusay niyang lumangoy. Nakita na lang si Ursa na parang isda na maliksi na hinawakan ang kadena at ipinulupot ito sa katawan ng predator. Napansin niya ang kagamitan sa kanang braso ng kalaban. Iyon ay isang energy cannon na sinadyang akitin ng predator na barilin siya. Agad na ginamit ni Ursa ang kanyang kalasag para saluhin ang atake ng predator. Dahil sa lakas ng impact, agad na tago sa ulo ng predator ang angkla, habang si Ursa naman ay tumilapon pabalik sa nagyayelong ilalim ng bangin. Dali-daling bumalik si Ursa para hanapin ang kanyang anak, at natuklasan niyang hindi pa tapos magsalita si Anders ay huminto na sa paghinga. Pagkatapos nito, dinakip si Ursa ng mga dayuhan, at sa sandaling ito, sa isang malayong isla sa kabilang panig ng mundo, may isang grupo ng mandirigma na lubos na naiiba sa mga Viking. Ang pangalan nila ay tiyak na pamilyar sa iyo. Sila ang mga ninja. Noong 1609 sa Japan, sa isang kilalang pamilya, mayroong dalawang magkapatid na halos magkaedad. Nagmamahalan sila simula pagkabata at sabay na nag-aral ng eskrima. Gayunpaman, ang malupit na labanan para sa mana ay humadlang sa kanilang dalawa. Sa kanila, isa lamang ang maaaring magmana ng negosyo at reputasyon ng pamilya mula sa kanilang ama. Ayaw saktan ng kuya ang kanyang kapatid sa araw ng laban. Kusa niyang ibinaba ang kanyang espada, ngunit ang kanyang kapatid dahil ayaw. Sa sobrang pagkabigo, pinili ni Chan na itutok ang kanyang espada sa kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid, dahil sa labis na pagkadismaya, ay umalis. 20 taon na ang nakalipas, ang tanyag na pinuno ng pamilya ay pumanaw na. Ang kanyang bunsong anak lamang ang nakaluhod sa harap ng kanyang katawan. Ang kampana ng kamatayan ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang balitang ito ay nakarating sa ang panganay na anak na umalis ng bahay. Nakita lamang siya na tumagilid ang ulo. Sa kanyang pisngi ay naroon pa rin ang peklat na iniwan ng kanyang kapatid. Kinuha ng kuya ang sandata na nakatago sa ilalim ng sahig. Ang talim ng espada na kasentigas ng yelo ay nagpaliwanag sa kanyang mukha. Sa kalaliman ng gabi sa labas ng kastilyong binabantayang mabuti, isang sundalo ang pumunta sa pampang ng ilog para kumuha ng tubig at nakita ang isang kahoy na lumulutang. Sa ibabaw ng tubig, may isang taong nagtatago sa ilalim ng kahoy at nagpaputok ng isang makamandag na palaso. Ang hindi inaasahang sumalakay na ito ay ang kapatid na lalaki na bumalik kahit na ang kanyang mga aksyon ay hindi nagdulot ng ingay. Ngunit hindi alam na sa itaas ay may isang nilalang. Hindi tao na nakatayo roon. Malinaw nitong nakilala na mayroong isang taong pumasok. Agad itong lumipat sa stealth mode at lumapit para subaybayan ang kapatid. Sa sandaling ito, may isang sundalong nagpapatrolya sa ikalawang palapag. Nakita niya ang kanyang kapatid na nakaupo sa bubong. Hindi siya nagsalita at agad na binunot ang kahoy na maso para sana'y pukpukin ang kampana ng alarma. Ibinato ng kanyang kapatid ang isang mahabang kadena na pumulupot sa kahoy na maso. Pagkatapos ay sinakal ang sundalo at ginamit ito bilang panangga. Hinarang ang atake ng isa pang nagpapatrolyang sundalo halos sa isang iglap. Nalutas na niya ang dalawang sundalo. Ang buong proseso ay hindi naglabas ng kahit isang tunog. Ngunit sayang, napakaraming sundalo, natuklasan pa rin ng mga tao sa gusali sa tapat ang nanghihimasok. Umalingaw-ngaw ang mga alarma sa Chino sa buong kalangitan ng gabi. Narinig kong inutusan mo ang mga sundalo na isara ang mga pangunahing tarangkahan. Lahat ay bunutin ang inyong mga espada at maghanda sa paglaban. Sa sumunod na segundo, ilang bomba ng usok ang sumabog sa silid. Sinamantala ng kapatid mo ang pulang usok para takpan ang mga mata at sa isang kisap mata, nakarating na siya sa harap ng iyong kapatid. Nang mawala ang usok, hinailan ng kapatid mo ang kanyang maskara pababa, ibinubunyag ang peklat ng pagtataksil na iyon. Ang predator ay nagtatago sa isang sulok ng silid, ninanamnam ang paghaharap na ito. Lumipas ang 25 taon, pareho kayong nagbago.
Ang iyong kapatid, sa buong proseso, ay may hawak na maikling espada. Sinadya niyang inisin ang kanyang kapatid na tila kinukutya ang kanyang mahinang kakayahan. Nakita ito ng kapatid at pinulot ang nahulog na katana. Patuloy siyang sumugod, ngunit hindi niya inaasahan na muling ihahagis ng kanyang kapatid ang kadena. Mahigpit nitong binalot ang talem, at ang matalim na katana ay tumilapon sa itaas at tumama sa biga. Hinawakan ng kapatid ang kadena at ibinagsak ang kalaban. Pagkatapos ay tumalon siya sa bubong para mabawi ang kanyang armas. Sinamantala rin ng kapatid ang kadena para tumalon sa itaas. Naglaban ang dalawa sa ibabaw ng masalimuot na bubong na gawa sa kahoy. Biglang sumabit sa kahoy ang espada ng kapatid niya. Agad siyang sinipa pababa. Pero bago pa siya makahinga, hinabol na siya ng kuya niya. Iniiwasan ng kapatid ang atake habang isinusuot ang baluting itinapon sa lupa. Hindi niya alam na ang baluting sumisimbolo sa karangalan ng pamilya ay lalong nagpagalit sa kuya niya. Sinunggaban ng kuya ang kapatid niya sa rehas, pero ginamitan lang niya ng espada para magkaroon ng hiwa sa pisngi ng kapatid niya. Pero hindi niya inaasahan na ang pagkakabangga kanina ay nakasira sa rehas. Sa sumunod na segundo, nahulog ang kapatid mula sa gusali. Ang sitwasyong ito ay talagang hindi inaasahan para sa nakatatandang kapatid. Gusto lang niyang maghiganti para sa sugat ng espada noong nakaraan. Hindi niya naisip na papatayin niya ang kanyang nakababatang kapatid. Sa mismong sandaling ito, mula sa likod ng screen ay biglang may narinig na ingay. Dali-dali niyang tinitigan ang larawan ng kanyang ama. Dali-daling naghagis ng smoke bomb ang lalaki at tumakas. 3 sundalo na walang pakialam sa buhay ang sumugod sa braso ng Predator. May kagamitan itong kadena na maaaring hilahin pabalik at madaling mapugutan ng ulo ang isang sundalo. Yung 2 natira, tinagusan din ng mahabang sibat nito. Nakita ng nakatatandang kapatid na nagtatago sa bubong ang buong pangyayari. Nakita lang niya na pinindot ng Predator ang aparato sa kamay nito. Agad itong nagpalit sa invisible mode. Natigilan lang ang nakatatandang kapatid nang mapansin siya ng Predator. Tumalon siya ng tumalon sa grupo ng mga sundalo sa hallway para makatakas. Habang hinahabol siya ng Predator sa likod at madaling pinatay ang lahat ng sundalo. Pagdating sa mga Predator na ito, malalakas na sila at matitibay. May dala pa silang maraming high-tech na gamit. Talagang ang may pakinabang din pala ang isang kapatid. Nagtago sa ilalim ng bubong, nakikinig sa mga nangyayari sa itaas. Nang papalapit na ang Predator, sinaksak niya ito ng espada. Pagkatapos, tumalon siya pababa sa mga bubong. Nahulog siya sa loob ng bahay para mabawasan ang impact. Tapos, nahulog sa ilog sa ibaba hanggang sa hirap na hirap siyang makaakyat sa pampang. Bigla namang sumulpot ang kapatid at biglang umatake. Pero may mas mahirap na Predator pa pala sa gitna ng panganib. Ang unang reaksyon ng kapatid ay protektahan pa rin ang kanyang pamilya. Nakita ng kuya na malubhang nasaksak ng Predator ang kanyang kapatid. Dali-dali niyang itinulak ang kapatid at tumalon sa sibat, saka hinampas ito ng espada. Nagngalit ang Predator at nagpakawalan ng mahabang tanikala na nagpatamba sa magkapatid. Pagkatapos, gumamit ito ng iba't ibang high-tech na armas. Pagbagsak sa lupa, napansin ng kuya na nahulog ng Predator ang isang bomba. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon habang inaagaw ng kapatid niya ang atensyon ng kalaban. Itinago niya ang bomba at sinadyang akitin ang Predator na umatake. Nang hilahin ang tanikala, naipit ang bomba sa kagamitan sa braso at agad sumabog. Sumirit ang asul na dugo sa puno dahil may kakayahang magtago ang Predator. Hindi alam ng magkapatid kung nasaan ito, pero buti na lang taglagas noon. May nahulog na dahon at lumutang sa ere. Agad na iwinasiwas ng magkapatid ang kanilang espada, at may tumalsik na berdeng dugo sa talem. Nagtagumpay silang patayin ang halimaw na iyon, at sinira rin nila ang pader na naghiwalay sa kanila sa loob ng 20 taon. Pero sayang, malubha ang sugat ng nakababatang kapatid bago siya mamatay. Sinabi niya sa kanyang kuya na bagamat magkakapareho ang mga daong ito, sabay tayong tatanda pero hindi sabay na malalagas. Sana mabuhay ka ng maayos. Pagkatapos, dinakip din ng hukbo ng Predator ang kanyang kapatid. Hindi ko alam kung ilang taon ang lumipas, 3 taong piniling mabuti ang nagtipon. Dinala sila ng Predator sa isang malaking arena. Tumingin si Torres sa paligid at sa wakas ay naunawaan ang isang bagay. Kahit anong klaseng lugar ito, wala ito sa mundo. Sa sandaling ito, lumapag ang isang malaking battleship. Mula roon ay lumabas ang isang mandirigmang Predator na mukhang pinuno. Natagpuan niya ang 3 mahuhusay na mandirigmang ito mula sa mundo, para lang pag-awayin sila kung hindi makikinig si Torres at ang iba pa. Ang kwintas ay agad sisubog pagkatapos umasa ang Predator sa katangian ng panahon ng 3 tao. Ibinigay ang 3 armas,
Ang resulta ay hindi pa nakakapag. Senadorias ang Predator, si Ursa ay parang isang bala na sumugod para makipag-away sa Ninja Brother. Si Torres ay isang modernong tao, syempre hindi magaling sa malapitang labanan. Kaya tapat siyang tumabi at pinag-aaralan kung paano gamitin ang anti-gang baril na ito. Hindi inaasahan, isang pintuang bakal sa tabi ang dahan-daang bumukas. Isang mabangis na halimaw ang lumitaw. Nilamon nito ang isang Predator na parang kumakain ng isang piraso ng cake. Nagmamadaling dumating si Torres para paalalahanan si Ninja at Ursa. Hindi niya alam kung paano napagan ng binata ang loob ni Ursa. Naalala niya ang kanyang nawawalang anak kaya tuluyan siyang kumalma. Ngunit nilamon ni Torres ang halimaw. Nagalit si Ursa. Agad siyang sumugod at pinatay ang higanteng halimaw. Natagpuan ni Torres sa loob ng tiyan ng halimaw ang Predator. Kakatapos lang siyang kagatin at lamunin. Sinubukan niyang gumapang. Naghanap siya ng paraan para makatakas gamit ang high-tech na armas sa kanyang katawan. Ang Predator, si Ursa at Ninja sa labas ay nagpas siyang magtulungan para harapin ang kaaway na ito. 3 tao ang nagtulungan, at sabay-sabay nilang inatake ang lalamunan ng halimaw. Matagumpay nila itong napatay, at agad na dumating ang truck ng basura para linisin. Kawawang Torres, hindi pa man nakakalabas, natanggal na sa laban. Kaya ang eksena ay naging laban ng isa sa pagitan ng Ninja at ni Ursa. Ang Ninja noon, ilang dekada na ang nakalipas, ay ayaw labanan ng kanyang kapatid. Ngayon, ayaw rin niyang pumatay ng iba nang walang dahilan. Kaya binitawan niya ang kanyang espada at naghintay na lang mamatay. Nakita ito ni Ursa at tumigil na rin sa paglaban. Pumikit ang Ninja at naghintay na sumabog ang kwelyo. Sa gitna ng panganib, biglang sumulpot si Torres na nakasakay sa isang lumilipad na motorsiklo. Hawak pa niya ang naputol na braso ng Predator. Ginamit ni Torres ang kontrol doon para tanggalin ang kwelyo. Tapos, isinakay niya kaming dalawa at dumiretso sa malaking barkong pandigma. Agad na umatake ang pinuno ng Predator at binato ang sasakyang panghimpapawid. Dahil dito, bumagsak sila sa lupa at malapit nang sumiklab ang isang matinding labanan. Gaano man kalakas ang tao, hindi pa rin sila kaya ng mga dayuhan. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang magtulungan para makaligtas. Nagpalitan ng tingin si Ninja at Ursa. 2 elite warriors na nagsagawa ng isang kahanga-hangang combo. Dahil dito, napasigaw sa sakit ang Predator, at sinamantala ni Torres ang pagkakataon para makapasok sa warship. Una, pag-aralan kung paano ito paandarin. Sa puntong ito, galit na ang Predator. Umungal ito, at isang atake ang nagpatumba sa kanilang dalawa. Pagkatapos, gamit ang 2 malalaking kuko, mahigpit nitong kinurot ang ulo ni Ursa at Ninja. Sa kritikal na sandaling ito, sa wakas ay matagumpay na nakapagpaandar si Torres. Ang napakalaking warship Predator ay hinay pa ng jet engine pababa sa bangin. Si Ursa at Ninja ay gumamit ng kalasag para kumapit ng mahigpit sa lupa. Tumayo sila at hirap na naglakad papunta sa sasakyang pandigma. Ngunit sa sandaling ito, naabutan ng Predator ang Ninja na naputulan ng isang braso, at sinubukang iligtas si Ursa. Pagkatapos, ang dalawa ay pasuray-suray na umakyat sa sasakyang pandigma. Naghahandang umalis, hindi nila inaasahan na magpaputok ang Predator ng kuko para ikabit ang sasakyang pandigma. Determinado na hindi sila paalisin, tumingin si Ursa sa 2 bagong kakilala. Pagkatapos ay dumulas pababa sa lupa sa pamamagitan ng kadena. Tumalon siya at sinira ang kagamitan ng kuko, para ligtas na makaalis ang 2 niyang kasama. Ang tanging bagay ay hindi titigil ang mandirigmang Predator sa pangangaso. Malayo pa ang katapusan ng labanang ito, pero dito na nagtatapos ang kwentong ito. Ang pelikulang Predator, Killer of Killers ay hango sa parehong pangalan ng laro. Ang kwento ay tumatawid sa espasyo at panahon, dumadaan sa iba't ibang panahon mula sa panahon ng Viking hanggang sa Japan, panahon ng Shogunate, at maging sa panahon ng World War II. Ito ay tungkol sa 3 mandirigmang Predator na pumunta sa mundo para hanapin ang mga matatapang na mandirigma.